Check. Tapos kaya na. Ang daming nangyari nun. Sound check. Low sound check. Hello? Yo. Sound. Sound. One. Check. Sound. Low sound. Sound. One. Sound. Sound. One. Two. Sound. Sound check. Sound. Low sound. Ba't marinig? Sound. Low sound. Di ba tumigil? Low sound. Sound check. One. Sound. Sound check. Sound. Low sound. Low sound. Sound check. One. Sound. Low. Low sound. Sound. Sound check. One.
Yan, isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayan, kahit maulan, thank God kasi tuloy po ang service natin. Ayun, inayan ko po ang lahat na tumayo at batiin po natin ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga po. Ayan. God is good po ba? Amen. And all the time, God is good. Amen. Amen. Ayan, para po simula ng ating pananambahan ngayon, tayo po ay magsimula sa isang panalangin. Magandang umaga sa atin lahat, mga kapatid. Sa umagang ito ay pinasalamatan natin ang Panginoon. Let us bow our heads and close our eyes. Let us pray to the Lord. Heavenly Father, we praise you this morning. We magnify your name, O God. We worship you for your goodness to us, O Lord. Ikaw ay tapat na Diyos. Hindi ka nagbabago kahit kailanman. Sa umagang ito, O Diyos, nanikluhod kami, Panginoon, sa inyo. Sa aming gagawin, O Diyos, gabayan mo kami, Panginoon. We adore you, Lord. We praise you so much and we're thankful to your goodness and greatness to you, O Diyos. Salamat po sa kalakasan na binigay mo sa amin. At sa pag-iingat mo sa amin na nakarating kami sa bahay-sambahan, O Diyos, upang ikaw ay sambahin namin sa espiritu at katotohanan. Salamat po sa mga biyayang binigay mo sa amin, O Diyos. Sa iyong pag-iingat sa amin, nadarama namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan, O Diyos, na kailanman hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos noon sa lumang tipan at ikaw ang Diyos sa kasalukuyan at ikaw ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, O Diyos, ng buong puso, ng buong kaluluwa, O Diyos. Sa umagang ito, gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, upang lalo kami, O Diyos, na magalak sa inyo, Panginoon, sapagkat dinako mo kami rito. Binuhay mo kami rito sa aming pananampalataya, O Diyos. Maraming salamat sa mga kapatiran na rito na patuloy na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Ano man po ang aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon, punuan mo po kami, O Diyos, ng iyong kabanalan. Luwalhatiin ka sa umagang ito, O Diyos, na buong puso, Panginoon. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa mga biyayang natatanggap namin sa inyo. Walang humpay kaming magpapasalamat po, Panginoon. Sa umagang ito, gabayan mo kami sa aming pananambahan at sa pagtapos ng aming worship service, Lord. Gabayan mo kami, Panginoon. Salamat, salamat po. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything.
impossible to you. Blind eyes are open, strong ones are broken. Oh, I'm living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down, I know that you're here with me. Here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strong walls are broken. Oh, I am living by faith. Nothing is impossible. Sing, I believe, Lord. I believe
to take the place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival, staring as we pray and see. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sing church. In my heart I make it clear. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have left me. Break my heart for one place yours. Everything I am for your kingdom's gone. I shall walk from nothing to eternity. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna,
Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood. Come on, church, sing. Oh, come to the altar. The Father's arms are
you wait for the crown. Tell the world all the treasure you found. Upang ikaw ay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Salamat po dahil hindi naging hadlang ang ulan sa aming pagpunta rito, Lord, dahil alam po namin na kayo ang aming Diyos, ang Creator at ang perpetual ng aming faith, Panginoon. Habang kami po, Lord, ay nabubuhay, kami po ay patuloy na maglilingkod at patuloy na pupurihan at itataas ang iyong pangalan, O Lord. Sa pagkakataong ito, Panginoon, inilalapit po namin ang aming mga offerings, Panginoon, ang aming mga tithes, O Lord. Ito ay aming act of worship sa inyo, ang aming faith and obedience sa inyo, Lord. Turuan niyo po kami na ibigay namin, Panginoon, ang nararapat para sa inyo, Lord. Dahil ikaw po ang pinagmulan ng mga bagay na ito maging ang aming buhay, Panginoon. Salamat po muli sa umagang ito at sa aming pagtuloy sa gawain, Lord, kayo po ang manguna sa bawat isa. And this is our prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pieces broken, they scattered, and mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Sing Church, sabay-sabay po natin itaas ang ating kamay. Sabay-sabay po natin purihin ang Panginoon. Sabay-sabay po ulit natin kantahin. Feel the presence of our Lord. Oh, I can see it. Oh, I can see yourself down, raising up the broken to Come on, church, sing songs more. I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Palakpakan po natin ang Panginoon. Blessed Sunday morning, everyone. Please remain standing for scripture reading. Tayo po ay makibukas. Hebrews 10:24 to 25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Magandang umaga po sa lahat. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, maaari na po kayong umapo. So, bago po tayo pumunta sa pinakamainam na gawain po sa programa ito, sa araw na ito, meron lang po akong onting announcement. So, kung naaalala nyo po na meron pong ginanap na youth jam nung nakaraang September, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, meron pong youth jam at yung youth jam na po yun ay merong donor ticket na tinatawag. Okay? At sa donor ticket po na yon, meron po tayong nalikom. At yung mga nalikom po natin ngayon, we praise God dahil yung pera po na yon ay napambili po natin ng Bible. Oh, yes po. So, isang malaking blessing po yun sa atin. At yung Bible po na yon ay nandun sa likuran. Kung wala po kayong dalang Bible, pwede nyo po yun kunin at ibalik na lang po after ng service po. Opo. Yun. So, isang malakas na palakpak po muna para kay Lord. So, yun. Tunay po na nakaka-bless, no, na meron po tayong Lord na nagpo-provide po para sa atin, na meron siyang ginagamit para i-provide yung pangangailangan po ng church, no. Isa rin po sa announcement na gusto kong i-announce,
ang ating pong kapatid na si Sister Emeline Orsolino po ay tuluyan na pong namayapa. Siya po ay tuluyan na nakasama si Lord. Okay. Para po sa Family Orsolino, tinatawagan ko po sa harapan si Sister Annie para po ipag-pray ang Family Orsolino. Tayong pong lahat ay tumayo. Manalangin. Samahan niyo po sa panalangin sa pamilyang Orsolino. Okay? So, dakilang Diyos na mahabagin at tapat, Panginoon, maraming salamat sa malayang oras na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Sa umagang ito, amin po itinataas sa inyo ang Orsolino family na nawa patuloy po silang bigyan ng comfort and peace, Panginoon, sa pagyaw ng kanilang minamahal na si Emeline, Panginoong Diyos. Bigyan niyo po sila ng patuloy na lakas, tibay, Panginoon, at patuloy nawa nilang maranasan ang iyong gabay at ang iyong presensya sa kanila, Panginoon. Patuloy na maranasan nila, Panginoon Diyos, ang kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao, Panginoon. At i-remind din po sa amin, Panginoong Diyos, na sa pagkakataon ng ganito, Panginoon, na andyan kayo parati at nangako ng buhay na walang hanggan. Naniniwala pa kami, O Diyos, na kung mawala man kami sa mundong ito, we will be with you in heaven, Panginoong Diyos. Lord, naniniwala po kami, Panginoon Diyos, na kayo po ay may plano sa bawat isa, Panginoon. And help us to trust in your plans, Panginoong Diyos. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. Please remain standing, mga kapatid. Ayan, bigay po tayo ng konting katahimikan po para po sa ating kapatid na si Sister Emeline. Okay po, marito po tayo magsiyo po lahat. Ayan, isa po magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, at ako na po tayo sa pinakamainam na party po ng ating programa ngayon. Naway kayo po ay handa po, makinig, matuto po, at umuwi pong blessed. Ayan, tatawagan ko po sa harapan po, isa po sa ating guest speaker po ngayong umaga na ito. Galing pa po siya sa Pampanga po. At dumayo po dito para po magbahagi po ng magandang balita sa atin ngayon umaga na ito. At sa ngayon po, nakikita niyo po, wala po ang mga pastor po natin ngayon. At sila po ay nag-fellowship po sa malayong lugar. Kaya po tayo ay humugot po ng isang ating guest speaker. Walang iba po, palakpakan po tayo ng Panginoon. At tawagin ko po sa harapan si Brother Jed Asumen po. Ano to, gagastos ako ng mga 30 seconds para tignan kung ilang minuto nyo maririnig yung message. Feeling ko na-delay yung yung pananambahan dahil sa akin din. Kung hindi pa naman kasi dahil dito, ano ba yan? Naiwan ko sa bus kanina sa Balintawak. Buti na lang, hinabol ko, nilibre na ako ng carousel bus na galing Balintawak hanggang SM North. Pagbaba ko doon, hindi pala. Sa Muñoz na ako bumaba kasi ang tagal niyang naghintay sa Muñoz na So, pumara ako ng taxi. Habulin natin manong habulin natin tayong bus ng Genesis. Baka nasa Cubao na. Sabi sa may New York Cubao daw, nakaparada. Kasi sinadjust na sa akin yung isang Genesis na terminal which is nasa southbound muna yung daanan namin. Baka sakaling dumaan muna doon yung bus. Wala na daw yung bus doon, pero doon daw dumaan. Pero pagkatapos doon naman sa northbound na uli, tatambay yung bus. So, U-turn kami
Pagdating doon, ay di may, pagdating doon, akala ko wala na yung bus kasi hindi ko rin man naalala kung ano yung itsura ng bus or body number ng bus. Kaya yung ticket ng bus, nasa wallet din, nawala na sa akin. Di ba? Anong reference mo? Ano kalalabasan mo doon sa sa office or doon sa information ng Genesis? Ayoko muna sana ikwento to sa misis ko baka lalong Napakabuting tao ng misis ko, pero pag nag-aalala yun, kala niyo mamamatay. Parang ako din yun Clone ko yun female version ko. Ayun, kasama ko dapat yung magina ko ngayon, kaso nagkasakit yung bunso. Nakakahiya, barley pa naman yung iniinom namin, tapos nagkasakit. Hindi, talaga, for some reason talaga, siguro, naubuso din siguro. Natuwa na naman kami, nag-asukal na naman siya. Kaya yan, ayan, may mga natural consequences talaga yung katawan natin. Nakuha tong wallet nasa ilalim ng upuan yung mismong upuan na iniwan ko. wala na yung conductor. Buti na lang yung information, nabuksan niya mismo yung bus kahit wala yung driver tsaka yung conductor. Namumukhaan ko pa naman sana yung conductor. Kahit ko lang, ganyan. Kulot-kulot din. Mukhang kamag-anak ko din kasi mukhang Bisaya. Pagtingin ko doon, buti na nakatulong yung barley, hindi na ako inatake hindi na ako nag-collapse sa sobrang pag-aalala. Hindi, nag-alala man ako pero hindi nagpapalpitate, kalmado lang ako. Nakangiti lang ako. Nung nasa loob ako nakita kayo Nag-appear pa kami ng information. Kala mo naman may laman tong pera. Iba laman nito? SSID. Talaga naman, kapag nawala yung wallet mo, tapos may may lamang ID na ganito kahalaga, mahirap ulit i-process to sa SS, ATM. Wala din naman laman to, huwag kayong mag-alala. Wala pang laman yan. Pero, anyway, kinuwento ko lang naman yon kasi ano ba naman yung mga naramdaman natin kanina, na mga puso natin minutes ago? Diba? Nakakapunit ng puso. Ako, kung sa mga kamag-anak ko, sanay na ako na mamatayan Pero parang bumabalik ngayon Siyempre, bumabalik yung mga alaala, yung mga pagkakataon. Sana may naitulong, sana may mga ganito, ganyan. Parang, di ba? Tapos aalalahanin mo pa kung saan pagkatapos. So, yun. Pinahaba ko lang talaga yung sinasabi ko kasi yung inaral ko, pinractice ko kanina madaling araw. Nung ko pa ito pina-finalize actually, nung magmula nung binigay ni Pastor Fred, may iba din akong napiling mga topic, pero hindi akma sa tema ng temptation. Iba-iba yung yung parang open topic daw kasi yung sinuggest nila. Biglang kung gusto ko daw mag-line up sa topic, sa tema for this month, which is temptation, kinuha ko na ito kay Papa, yung sinat niya sa akin. Pero huwag kayong mag-expect na si Pastor Fred ang naririnig nyo ngayon iba yung identity ng boses ko. Kasi sabi nga ni Pastor Fred, tumitili daw ako. Nandito pa rin kapwa vlogger ko, masipag sa akin ng mga 1,000 times yan. 1,000 times si Kuya Jake, tsaka si Maring Sheila. So yan, sa tema natin ngayon, buwan ng September na temptation, ang topic naman na aking i-share sa inyo or ating pagsasalusaluhan ay temptation to skipping the church. Hindi natin kauumayan pag dinilay-nilayan natin, nanamnamin natin ang salita ng Panginoon, makibukas or makibasa tayo sa Hebrews chapter 10 verse 25. So magsimula tayo sa verse 24. May verse 24 ba? Meron kayo dyan? O, ako na lang dito. Ayun, meron. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. And let us consider how we may spur one another
on toward love and good deeds. 25. Nasaan na ba yun? Not giving up on meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa maulan na umagang ito, Panginoon, na kami ay inyong dinako ng may pag-iingat sa lugar na ito, Panginoon, sa sanctuaryo, sa chapel na sa inyo, Panginoon, FCC, Fairview Christian Congregation. Minsan pa, Panginoon, it's been a while, but we are here once again to praise you just like what we did a few minutes ago, through music, to give thanks to you, and to, yes, of course, pray to you and listen to your word. Ako po ang naitakda, Panginoon, sa pulpit sa umagang ito. Ngunit gamitin niyo lamang po ako bilang instrumento ng inyong mensahe, Panginoon. At kayo ang marinig namin sa umagang ito. Nawa po, Lord, ay may apply po sa buhay namin, Panginoon. At tungkol din po sa pananambahan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Some Christians attend every church service and some are infrequent. Alam niyo, infrequent? Di ba kapag frequent, tuloy-tuloy? Pag infrequent, hindi consistent. Merong, sabihin natin, sala sa lamig, sala sa init. Pero hindi naman natin dapat tingnan yun kung bakit sila nagiging infrequent. May mga kadahilanan. Siguro, may mga, mamaya ko na may mention. So, ito, nag-a-apply ito sa mga Kristiyano na pwede or maaaring magkaroon ng mga pagkakataon na umattend. Kasi nga, ang topic nga natin, temptation to skipping the church. Skip muna yung church, skip muna yung simba, skip muna yung prayer meeting. Actually, yun ang nangyari sa amin sa Pampanga ngayon kasi wala kaming mapaglapatang chapel dun eh. Sa ngayon, kaya nanonood kami lagi ng live dito. Maya-maya, binubugbog ko sa chat yung mga anak ko dun. Bawasan yung mic nito, masyadong malakas yung boses niyan. Gano'n. Yung pala, hindi pala, nanonood pala ng live para makialam ng ng tunog ng sound system sa live. Para hindi naman para naman maayos yung reception sa lahat ng iba pang nanonood sa ibang lugar. So, meron bang difference sa ganon? Sa kapag lagi kang frequent sa pag-attend ng simba at sa hindi ka frequent sa pag-attend ng gawain? Kumbinsido ako, oo. Kasi nangyayari sa akin ngayon. Iba eh. I-insert na lang natin dito yung halimbawa ng isang Arowana. Hindi si Arowana Grande, Ariana Grande pala yun. Arowana, ano yung tsura ng Arowana? Isda. Ayun! Ang ganda ng slides. Parang ako yung mismong gumawa ng sarili kong slides, pero hindi. Thank you, Kuya Je. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga multimedia ministry natin na nandun. So ito yung small Arowana. Gano'ng kalaki yan? 6 inches pababa. Pag bata na, nasa pagitan ng dalawa. Pag malaki na, 14 inches, pahaba pa. Kapag baby Arowana, kagaya nung maliit doon, yung parang dilis, halata naman obvious naman na baby pa yun eh. Kasi payat na payat eh. Pag pinirito mo yan, wala kang makukuha. Murag dilis ba? Pinapakain sila 3 times a day. Yeah, 3 times a day. Kapag nasa pagitan na, kapag 6 to 14 inches na yung laki ng Arowana, 2 to 3 times a day.
or 3 to 2 times a day. Medyo nabawasan ng isa. O nga no, parang yung mga aso din namin sa Pampanga, kasi mga apat sila, no? Once a day na lang sila pinapakain kasi mga adult na. Ganon din yung mga adult na arowana. 14 inches pahaba, once a day lang sila. Some owners, yung ibang, meron pa nga mga may-ari ng mga arowana, meron sila na pinapakain nila once in every other day. Parang Martes, once lang, tapos Miyerkules uli, isang beses lang, tapos Friday uli, isang beses lang, ganon. Pero paano naman kung i-apply natin to sa principle natin dito sa gawain? Paano kung meron tayong aquarium na merong baby arowana na 6 inches pababa at kailangan mo siyang pakainin ng 3 times a day, pero pinapakain lang siya sa mga dahil sa mga kadahilanan natin, napapakain lang natin yung baby arowana natin imbes sa 3 times a day. Once a day lang. Ano kaya mangyayari nun? Di ba? Ano kaya mangyayari nun kapag once a day lang pinapakain? Kasi kapag ang isang bagay ay mahalaga sa atin, ginagawa natin ito ng consistent. Na may sinusunod tayong karampatang schedule, karampatang panahon para mapangalagaan yon. Parang sa pahinga, pagkain, pagbabayad ng bills, nag-expire na yung YouTube Premium, kailangan mo nang sendan uli ng GCash para wala na namang ads yung YouTube na pinapanood mo. Magpapaload ka, magcha-charge ka ng cellphone, di ba? Paano kaya kung ganun din yung tenacity or ganun din katindi ang pangangailangan natin sa spiritual charging? Yung finifeed natin, pinapakain natin yung buhay natin pang-espiritual na nakukuha din natin dapat sa pagdalo sa gawain ng church. So currently, FCC has, meron pa rin bang home Bible studies or women's kapag hapon ng Sunday? Kingsmen, either senior or junior. Alam ko, pinag-isa na eh. Kasi hindi na tayo nagkakahiyaan eh. Wala na yung boundaries eh. Magkakasama na tayo. Saturday ng gabi. Mga bata, before ng simba or kasabay yata ng simba, no, kapag maraming bata. Tapos, yung prayer meeting na dating prayer metong. Ano niyo ibig sabihin sa salitang metong? Sa Pampanga, isa. Kapag polo, 10, adwa, 2, atlu, 3. Pag metong, isa. Kapag sinasabi dati kasi, nagiging biro sa mga chapel sa mga church sa Pampanga yon. Ang prayer meeting natin, nagiging prayer metong, isa na lang yung kasama mo. Dito pinagdaanan din na SCC yun. Pero thank God that was already, that has been like 12 years ago. Mga ganon. Iniiyakan natin dati yan. Pero ngayon, wow! Look at the prayer meeting today that we have. Naka-format na parang simba. Palakpakan naman natin si Lord. Kasi imagine ninyo, FCC, imagine ninyo, hindi masukat akalain agad yun kung sa iba-iba, nag-a-adjust na nga lang sila sa online ni. Pero mas nakakaantok yun, di ba? Iba pa rin yung presence talaga na kapag magkakasama kayo sa isang lugar, na literal. Tapos kapag magpa-prayer request na, grupo-grupo na kayo, hawak-hawak na kayo ng kamay dyan. Hindi ako makapaniwala, si RV tsaka sila Tito Noel, magkasama sila sa isang bilog. Si Ate Maylin, sila Jayla, hindi mo naman maisip na magkakausap dati yan pero ngayon magkakausap sila dahil sa prayer meeting. Maraming pinagbubuklod na dahil sa pag-a-attend ng gawain. Kaya ganun kahalaga ang pag-a-attend ng gawain ng Panginoon. And that's why gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ang ilan sa mga dahilan kung bakit ang bawat Kristiyano ay dapat dumalo sa mga gawain. Unless kapag sa tuwing may mga hindered tayo, hindrance, na mga circumstances beyond our control. Ano ba yung mga yun? Yung mga hindi natin makokontrol ng mga circumstances. Mention ko mamaya.
Marami din namang dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano ang pinipili pa din na dumalo gaya ng nakagawian, kahit sumasakit na ang likod, kahit sumasakit na ang tuhod, kahit niyuyurik na ang ating mga paa. Uy, wala na ako nun. Sana kayo din. Our scripture for today suggests why we should attend every service. Yun yung pinanggalingan. Sinabi na ni Maring Jean kanina, inulit ko pa uli. Tapos mamaya, nanamnamin pa uli natin mamaya pagkatapos ng isang special number. So, point 1, we are commanded not to giving up, meeting together. Sinabi yan sa verse 25. Not giving up, meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another. Ang giving up ay pwedeng i-translate, yes, yung salitang giving up ay pwedeng i-translate as pagpaliban. Parang hayaan muna, pabayaan. It would mean na parang hindi na mahalaga ang pagdalo sa gawain. Applicable to sa mga makakapaglaan talaga ng oras. Yung mga wala naman talagang kapag hindi pala yung mga, kasi parang hinuhusgahan natin eh. Kapag, i-assume na natin na parang lahat tayo yun. Kasi may mga panahon na hindi pare-parehas. Kapag makakapaglaan ng oras, maaring hindi masyado sa mga hindered talaga for their valid reasons. So ito na yung mention ko, trabaho. Diba? Pag may work ka, kapag walang maiwan sa bata, hindi ko bubulgar sa inyo merong isang pastor na umiyak sa akin. Pero wag kayong mag-alala, hindi ko kayo bubulgar sa inyo kasi hindi naman tiga dito. Umiyak sa akin kasi napapagod na daw siya mag-alaga sa mga apo niya. Which is yun naman ang fear ko personally. Napapagod. Hindi naman dahil sa hindi niya mahal yung mga apo niya, but in a sense, sa-sacrifice kasi yung gusto niyang gawin sa ministry. Yung gawin niya para din sa sarili niyang spiritual life. Yan na nga. Negosyong kailangan dapat tutukan. Dahil kung hindi pa mga high demand, ay urgent. O high demand o urgent. Negosyo yan, dapat tutukan yan. Kapag marami kang transaction, maya meron kang transaction, message na message sa'yo, chat ng chat sa'yo. Kasi ikaw naman itong promote ng promote, no? Hindi ipapromote mo kasi totoo, legit yung produkto mo. At sulit. So, may dapat kang tutukan ng negosyo. Pwedeng yun din yung umagaw sa gawain sa Panginoon. Umagaw sa'yo mula sa gawain ng Panginoon. O anumang kalungkutan or katungkulan pala, sorry, kalungkutan. Katungkulan na hindi po pwedeng ipagpaliban. Nakaka-relate ba kayo? Ba't ba tinatanong ko kayo? Alam ko naman yung mga buhay nyo. Marites ba ako? Hindi. Malungkot na tila ba hindi importante ang gawain for this? Busy yung culture. Overtime na sa trabaho, hinahabol kasi yung pay or yung incentive. Kasi kapag nag-OT daw ng isa pang oras, katumbas daw ng isang oras na yon, parang yung sasahurin mo sa buong araw na pinasok mo. May ganun ba nangyari? Sa call center, nangyari sa akin yan. Yeah, sa mga 7 years ago. Nangyari sa akin yan. Pero hindi ko tinanggap. Gusto ko na umuwi eh. Gusto ko na umuwi. Tapos sub-sub ka sa school. Sa mga nag-aaral, may mga kaidaran ko pa nag-aaral pa. O sa mga kabataan talaga, mga anak-anak na natin. Kakadudot ng phone sa social media. O mga youth, pag kayo mag-alala, hindi na kayo minimension ko dito pinapatamaan ko rin yung sarili ko. Kasi syempre, pag content creator ka, ma-appreciate mo rin talaga dapat yung ibang content creator. Mag-engagement ka. Hanggang sa makukulong ka na, malulunod ka na doon sa kakanood ng kung ano-ano. O wag na natin masamain yun kung ano-ano na yun. Pero kung ano man yun, inaagaw na yung oras natin na dapat para sa Panginoon, para dapat sa spiritual health natin.
sa kalusugan natin pang espiritual. Umuugong yung mic ko. Pakibawas yung bass. Thank you. May mga bagay talaga na ang lakas maka-bare minimum, no? Tapos temporal. Yung relationship yung relationship natin kay God ang unang-unang nami-miss out dito. Spiritual apathy, isa pa to. Kung kanina sinabi ko busy culture, isa naman spiritual apathy. Or kawalang pake. Ano ba to? Nonchalant ba to? Nawawala yung excitement na makipag-fellowship. Pwedeng physically naka-attend ka, pero yung mental or emotional or kung ano mang nasa loob-loob mo, absent ka pala. Which is dapat ipag-pray din natin yan. Ipag-pray mo yan, kapatid. Pwede mong i-confess yan sa pwedeng makinig sa'yo. Malamang talaga dapat kapag nasa prayer meeting ka, makikinig sa'yo, sasabihan mo. O di kaya offense or hidwaan, may mga alitan sa pagitan or hindi pagkakasunduan between members. Pwedeng member-leader, leader-leader, member-member. Pwedeng ganyan. Na imbis na ayusin na agad. Di ba sabi nga, pag may nakakaaway ka, pag may nakakaalitan ka, pag nakakasigawan, nakakagalitan ka, wag mong pahululubugan ng araw. I-apply mo pa yun dito sa i-apply mo pa ba sa ministry yun? Hindi na dapat. Maliban kung may nilidisiplina ka lang talaga. Ano to? Disciplinary action. Mas pinipili pang umiwas na lang at gawing excuse na hindi lang ako ka-attend para maka-attend siya. Kasi kapag ma-attend ako, masira yung araw niya. Mag-a-adjust. Ako na lang mag-a-adjust. O di kaya, wala namang alitan, pero merong favoritism. Ay, si Kuya Jed na naman yung maging speaker. Maingay yan masyado. Ayoko. Hintayin ko na rin yung part na kung kailan si Pastor Noel Garote na lang uli yung speaker. O di kaya si Pastor Noel. Di kaya si Pastor Jason. Di kaya hintayin ko next year kapag bumisita ulit si Pastor Eds. Di kaya si Pastor Fred. May hindi ba ako nabanggit? Si Pastor Jess. Si Pastor Dads. Siyempre, sa tagal natin dito, marami na tayong mga na-observe na mga pwedeng mga ayawan mo or gustuhan mo sa bawat isa na tatayo. Kung hindi man tatayo dito, or kasama mo sa prayer meeting, kasama mo sa paglilinis sa mga kalsada, kasama mo sa music ministry, sa mga Bible study, may mga iiwasan ka ba dahil hindi mo lang trip? Nabubuhay tayo sa laman pag ganyan, kapatid, brethren. Ayun. Tapos yung isa, kung binanggit ko na kanina, busy culture, spiritual apathy, or kawalang pake, offense or hidwaan, favoritism. Ito namang last, the I can worship alone mentality. Pwede naman sa bahay na lang. Pwede naman talaga mag-devotion tayo mag-isa. Kasi yun naman pananampalataya, pagsamba, between yan sa'yo at sa Panginoon. Pero kasi iba yung corporate worship, yung may kasama ka, kasi yun ang dinesign. Iba yung biyayang dulot ng corporate worship, pagsasama-sama ng body of Christ. Amen? Amen. Napakadami pa ng nagpapalabnaw sa desire natin. Kung iisa-isahin, baka umabot pa bukas na umattend. O kaalaman, pwede ding napakadami na nagpapalabnaw ng kaalaman kung bakit kailangan natin umattend. Sa mga treat na satisfy, kung ano-ano man, gimmick, kahit nga hindi lumabas ng bahay, nagiging kaagaw na natin yung ginagawa natin kapag away from God. Kasi feeling natin, mas na-identify natin yung sarili natin. Kasi masaya tayo dun. Kasi masaya lang tayo. Hindi tayo maligaya, masaya. Imagine niyo kasi sa Tagalog kasi, ligaya, parang pinagsama na yan Joy tsaka happiness, masaya.
Pero kapag tinasimple pala sa English, magkaiba pala ibig sabihin ng joy at happiness. Yung joy, from within yun. Kahit na hindi ka tumatawa, may kaligayahan doon nagpapatuloy ka. Yung happiness kasi, kaya nga happiness. Nakabase rin yan sa happenings, sa mga nangyayari. So, kapag masaya tayo, piling natin, doon natin na-identify ang sarili natin. So, parang hindi natin kailangan yung gawain ng Panginoon. Diba? May iba, nagiging Diyos-Diyosan na sarili nila mga ginagawa. Pwedeng OT ng OT sa trabaho. Pwedeng pagtitindan-tinda ko na lang. Pwedeng pagbabike-bike ko na lang. Napunta sa akin no? Ayoko na magduro. kasi isabay nyo na lang din sa sarili ninyo. Yan. Lalo kapag natapat ng Sunday, yung day off mo. Natapat ng Sunday. Tutulog ko na lang. Kaysa naman pumunta ako ng church, nakabilang kag ako ng... tutulog ako, no? Ilang beses nang nangyari sa inyo or ilang beses nang may nangyaring nakakita kayo ng ganon. May nagsasalita sa harap, tapos may pagtingin niyo sa gilid, may nakaganyan. Ang pangit, no? Mabigol, pakipatay nga muna yung live kasi mukha ko. Unang-una ko nakita yan sa lola ko. Si Nanay Santa. Ganyan siya sa nasa baba pa yung FCC nun sa basement. Ganda ng seryoso ng message ni Papa. Yung sa seryoso ng message ni Papa, yung salitang hahatulan, naging hahatolan. Siyempre, napangiti kayo, nagitian kayo, tingin kayo sa gilid. Pagtingin ko sa ganun, si Nanay Santa nakaganyan na. Tulog pa more. Pero may sasabihin din ako tungkol dyan mamaya. Diba? Kinahihiya mong mangyari yon, kaya hindi ka na lang atin ng church. Hindi ka na lang atin ng gawain kasi nahihiya ka mangyari yun sa'yo. Imbis na maging kalakasan ka pa. O ipapahinga mo na lang. Kasi may pasok ka pa uli bukas pagkatapos ng day off mo. Maglalaba ka kasi, ubusin mo yung day off mo sa paglalaba. Maglinis ka ng bahay, magre-renovate ka. O lilibot-libutin mo na naman sa inyong pwesto ng cabinet, ng higaan, ng lampshade table. Sa inyong lamesa ng kusina, ipapasok mo sa CR. Uy, pasensya na sa umiyak na bata. So yun, sabi ko nga kanina, napakadami na nagpapalabnaw. Marami church, marami brethren. Hindi man lahat yun ay pinagdadaanan natin at the same time or simultaneously. Pero understandable naman. But we have to reflect that. Point 2, kung ang point 1 na sinabi natin kanina ay we are commanded not to give up meeting together, basing from verse 25. Ito naman yung point 2. We are commanded to edify one another. Yeah, point 2. Pwede pa pa-display uli ng verse 24. Palagay muna uli sa slide. Yeah, Hebrews 10:24. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Spur, S-P-U-R, spur, paano ba banggitin yan? So, pasensya na. Ang tagal ko inaral to, tapos hindi ko ginugol kung paano banggitin. Sino ba marunong sa English dito? Spur? Spar? So, yung bullet kasi, ballet eh. Minsan nababanggit ko, ballet. Parang Quaker Oats, naging Cracker Oats. Ayan, spur means, to provoke, not to anger, but to love. Hindi para magalit, kundi magmahal. Alam niyo yung mga cowboy, yung mga lagi nakasakay sa kabayo, usually yung mga nasa sigarilyo na TV ad, TV commercial. Ayun. Yan, yung mga yan. Mga cowboy, meron silang suot sa
meron silang suot na shoes at naka-attach dun sa likod ng shoes nila yung spur. Spur ang tawag dyan. Spur pala. Ano ba? Spur? Basta yun, spur. Ang purpose niyan ay para i-provoke or udyokan ang kabayo na gumalaw at kumilos. Hindi para udyokan ng kabayo na ilaglag yung mismong hinete. Hindi naman agad-agad. Kailangan ginagamit niya ng paano ba ginagawa ko? Halimbawa, ito yung kabayo. Ganyan-ganyan mo siguro. Di ba? Hindi nyo kita dyan, gagawin ko dito. Ganyan-ganyan siguro. Para gumalaw yung kabayo daw, yun ang Hence, sinasabi sa verse 24, we may spur one another towards what? Love and good deeds. Hindi lang naman natin dito sa loob ng gagawain, magagawa din natin yan sa labas. Maraming pagkakataon, brethren. And I suppose nagawa nyo na yan ilang beses. Hindi nyo lang agad na pagkwentuhan or baka hindi ko lang alam. Yes, love and good deeds. FCC, at least meron kang isang kapatid sa faith. Meron kang isa. Usually dito marami, Marami, no? Meron kang isang kapatid sa pananampalataya na nakikita mong palaging naandyan. Through the test of times. May mentioning ka pa ba? Mga nakaupo dito. Meron din dito. Yan. May kita mo sila. Palaging naandyan. Kahit pagod. Ang dami naman. Muntik na ako sa mayaw. Pagagalitan ako ni Papa mamaya nito kasi pag-uwi ko mamaya sa Pampanga, nakauwi na rin sila galing Batang, kukutusan ako. Pagod na siya. Kung saan man siya nanggaling, naandyan pa din siya. Saan mo siya makikita? Prayer meeting, sa simba, sa women's, sa Kingsmen, nag-aasikaso sa mga bata, nagpapa-feeding. Ano pa ba? Nagsasalita din sa labas. Pwedeng kasama mo siya. Diba? Meron. Every Sunday na, every Wednesday pa. O yun na nga, nasabi ko nga kanina, may every Sunday na nga tayo. Pag Wednesday, may every Wednesday din tayo. Hindi ba nakaka-inspire yun? Nakaka-inspire yun, brethren. Kahit hindi man niya sabihin, hindi man niya sadyang sabihin sa'yo, makikita mo yung galawan niya, para bang nangungusap sa puso mo, na kapatid, kaya mo yan. Tuloy mo lang yan. Ikaw sa pagdalo mo, ikaw na mismo, ang naging spur or spuela. Spuela nga pala Tagalog ng spur. Hiram na salita galing sa mga Kastila. Kasi lagi naman ganun sorbetes. Wala naman tayong salitang Tagalog talaga nun. Espuela or spur, para hikayatin yung iba. Yung pa lang, yung presence mo pa lang. Para paalalahanan ang mga nagpapatuloy. Kaya kung may mga struggle moment ka, kakaisip kung saang bahagi ka ba gagamitin ng Panginoon, ito na yun. Presence mo pa lang. Umattend ka pa lang ng tuloy-tuloy. Lalo kung dala mo ang pangalan ng Panginoon sa labas o dito sa loob. Isa ng malakas na mensahe or message of hope. Malakas sa kalam. Maaaring kayo po mga adults and seniors, taas ang kamay. Adults and seniors. Nakaka-relate ako dyan. Pwede bang umupo? Bawal. Nakaka-relate ako dyan. Nung mga nasa under 10 years old pa ako, under teens pa ako, siguro makaedad ako nila. Basta. Tapos hanggang sa mga kaedad ko sila RV, sila JM. Gustong-gusto ko lang mag-birthday kasi nakakatuwa. Mga ganyang edad ko pala. Yan, si Panchoy. Mga ganyang edad ko, iniisip ko, gusto ko lang mag-birthday kasi gusto ko na madagdagan yung tanda ko. Gusto mo nang makaranas ng parang ikaw naman yung in control sa buhay mo.
Gusto mong ang tingin sa'yo, yung kaalaman mo, nakikita na ng mga tao. Gusto mo, pero nung nandito na ako, ilang taon na ba ako? Mas matanda pa ako ng 5 taon sa itsura kay Ate Mayo. Si Ate Mayo, murag 27, ako 38 ako ngayon. Murag 56 ako. Salamat na lang talaga may barley. Medyo pinabata ako ng 4 na buwan. Umatras ako. Pero 54 lang ako. Hindi 38, 54. Itutuloy ko pa mga araw-araw pa. Nagigilty kasi ako pag nagtitake ako nun eh. Pinasok yung business eh, no? Hindi naman dahil business, personal na inaano yun natin. Sana meron din lahat. Yun, mga seniors, nahiyaman kayo magtaas ng kamay or finally nagkaroon ng courage magtaas ng kamay. Huwag kayong mahihiya. You are aging gracefully. Tatandaan yan. At aalalahanin yan. Siguro may mga pagdadaanan kayo na nadadown kayo. May mga paghahanapan ninyo ng silbi yung sarili ninyo kaya wala kayong tigil sa kakakilos sa bahay kahit hindi na dapat kayong gumagawa niyan. Yung presence ninyo, mga seniors and adult, although lahat naman, pero kayo, yung presence ninyo, yung pinaka nagtuturo ng consistency at faithfulness. Pagtatapat at consistency, pagpapatuloy-tuloy. Yung mga kabataan, nakikita kayo, kami mga mas nakababata, or yung mga kabataan, nakikita kayo, na living testimony ng buhay na sinandigan ang Diyos sa habang panahon, sa lahat ng panahon. Sa pamamagitan ninyo, adults and seniors, lalo, nasi-share din ang wisdom. Hindi na lang to knowledge. Sobrang laki na ng knowledge, di ba? Wisdom pa. Mga teens and young adults, taas ang kamay. Ganon. Pag malakas ang, pag masungit talaga yung panahon, no? Saan na ba yung panahon na yan? Kumukunti yung tumataas ang kamay dito. Pag mainit ang panahon, dumadami yung tumataas. Ay, doon kayo, dami ninyo dyan. Mainit dyan, no? Ayun, salamat sa pagtaas ng kamay. Pwede nyo na ibaba. Although lahat naman, pero mas dala din sa presence ninyo, maaari, yung energy, yung drive, yung tinig ninyo na malalakas, pwedeng maging reminder sa passion sa Lord. Para kayo nagmana kay Mama Desai kapag praise and worship. Diba? You should never take it negatively kapag malakas ang papuri ninyo, malakas ang tinig ninyo kapag praise and worship kaysa doon sa mga nakamike. Kasi yun naman talaga ang purpose namin mga song leader. Ano ba? Diba? Tumayo ba kami dito magsa-song lead tapos pag-focus kami ng kanta namin? Napapagod din kami, napapaos kami. Ang purpose namin dito mga song leader, Ate Marge, Ate Stephanie, Ate Kate, Ate Sam, Mami Gold, Ate May, nung araw, kasabahin ko to. O, history, lalabas siya sa November, history, Kasama din dati actually si Jack, si Kuya Jack. O, si Maring Jean, malapit na. Naging special number na eh. Bigla ka ba naman sandiliin ng ng Mr. Mono? Ang purpose talaga ng mga song leader, hindi para kumanta lang. Makikita nyo yan na parang tuloy-tuloy lang sila sa kinakanta nila. Kasi yun ang practice nila eh. Pero ang totoo niyan, kaya nga may lyrics na nakalagay dito eh. Babasahin ninyo, sasabayin ninyo kung ano yung tono na lumalabas sa bibig nila. Kasi kayo dapat ang mas naririnig. Huwag nyo naisipin kung lumalakas yung tugtog dito kasi hindi pa naman kami talaga professional na musicians. May bayad yun. Pinag-aaralan yun. May UP course yun. Di ba, Tito Noel?
Ito, professional to. FCC, magpasalamat kayo. Kasama nyo ngayon si Tito Noel Yumo. Matagal nang ano yan. Matagal nang musician yan. Ano ba? Matagal nang musician yan. Kahit sa labas pa. Pero nagiging message of hope yung buhay niya na tuloy-tuloy na ginagawa niya yan. Di ba? Sa kabila na meron din siyang trabaho, sa kabila na meron din siyang obligasyon. Yun. Medyo nalalayo na tayo, no? Pero kasing inaano lang natin dito yung purpose kung bakit naglilid din ang music, mga worship leaders, para tayo ay magpatuloy bilang mga worshiper. Inaawit natin ng literal bilang sagisag at pagdiriwang ng tunay na awit ng ating mga puso na patuloy araw-araw tumitibok sa paglilingkod sa Panginoon. So ano na nabanggit ko so far? Mga seniors and adults, tama? Nabanggit ko na yung young adults and teens. Nabanggit ko na. O magtaas naman ng kamay mga parents. Sa wakas, naging parents din ako. Akala ko forever na ako single. Ilan taon na si Rap Rap? 16. Matanda pa kay RV yun eh. Magsi 16. O 16 years na akong tatay. Kalain mo yun. Nanay, pwede din. O hindi pwedeng gawin dito yan. Dagon na talaga ako mamaya. Sabihin ni Papa sa akin, we have to talk about it. Usa tayo dito. Naku, nandun si Kuya Jake mamaya. Kung si Papa si Pastor, pinagsasabihan ako. Kung si Kuya Jake, pinipingot na ako. Hindi mo na ako uwi. So mga parents, yan, salamat sa pagtaas ng kamay. Kayo ang pinaka or maaring nag-uugnay, pinapakita ninyo sa mga anak ninyo ang halaga ng pagsamba. Kung hindi pa sa ngayon, siguro kasi sobrang liit pa ng mga bata, dadating yung panahon na makikita nila yan sa inyo. At nakikita ko sa inyo, actually. Kaya Timay, nakita ko kay Sam. Sino pa ba? Sa mag-asawang nasaan yung asawa mo? Ay, kasama sa Bataan. Sa asawa mo. Ang marites ko magtanong no? Si Maring Rose. Si Kuya Bernard. Bernabe. Tagal ko nang kasama, hindi ko pa rin maalala yung pangalan. Not to phone number. Kitang-kita naman sa buhay ni Clint tsaka ni M. Isa-isahin pa ba natin? Napaka-blessed ng FCC. Napaka-blessed natin. We must be so grateful to see that these are happening na nakikita natin sa bawat isa. Kasi mga parents, kapag nandito kayo, hindi lang kayo ang napupuntahan. Pinupuntahan nyo ang future ng church. Ang mga anak natin. Pag dumating ang panahon na tayo ugod-ugod na din, kagaya ng mga nakikita natin na ugod-ugod na din, na hindi pa naman talaga dapat ugod-ugod. Ang gorgeous nga, ang gaganda nilang. Aging so gracefully. Sila naman yung tatanda sa hinaharap. Sila din yung mga magkakaanak sa hinaharap. At hindi lang sila magfo-focus sa pamilya nila. Magfo-focus sila sa ministry dahil sa biyaya ni Lord. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung mga bata. Mga bata, taas ang kamay. Okay lang, di mo na kailangan taas ang kamay, yung puti mo dyan eh. Ay, mga bata, mamaya kayo sa akin Sinungitan. Sa kanila, pinaka-nare-remind tayo sa kahit anong tanda natin na maaaring ituring nating personal prayer. Lord, I choose to live my life to complete trust and dependence on you. On you, God. Like a child depends on a parent.
Dami ha. Thanks, Kuya Jay. And I will constantly maintain a heart full of wonder, reverence, and amazement at who you are and what you do. May kanta may kanta yung Hillsong dati na tinitim song namin ni Ate May nung araw. Till I see you face to face, this amazing takes me home. I will live to love you, to bring you praise. I will live a child in awe of you. A child in awe of God. Yung kilos natin bilang buhay Kristiyano, nilulugod or ina-acknowledge natin si God yung kumilos. Na para bang ang pananampalataya natin ay kung paano nagtitiwala ng buong buo ang bata, solely depending on our parent. Who is our parent? God. Tatagalogin ko pa ba yun yung sinabi ko English kanina? Okay na. May nakasulat din dito Tagalog eh. Kakitaan natin ang bawat patuloy at nagsisikap umattend ng inspirasyon para palalo tayong magpatuloy. So yun ang point number 2, we are commanded to edify one another, to spur one another. Point number 3, we are commanded to encourage one another. Verse 25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Kasi FCC, nasa last days na kasi tayo, believe it or not. Andito na tayo, kayo dyan na nanonood ng live para makinig din. Kasi we all believe that Jesus is coming. Do you still do? After all these events, buksan mo yung balita, naglalaro yung mga higher ups natin habang tayo binabaha. Pag-pray na lang natin sila, church. Yun ang purpose talaga natin. Ipag-pray natin sila. Yes, all these events, mapabalita o nasa paligid natin. May hikayat tayo to call upon His name. Ito nga lang wallet na to, napa-Jesus ako kanina eh. To call upon His name. Meron ba sa screen? Sinabing, Lord Jesus, come. Lord Jesus, come. And His answer is yes. I will come quickly. Sinabi yan sa Revelation chapter 22, verse 20. Again, Lord Jesus, come. And His answer is yes, I will come quickly. Walang algorithm, walang kung anumang basihan or mga pruweba ng mga tao o research ng mga tao makapagsasabi kung kailan talaga yung date na darating si Jesus para i-rapture tayo. But He will come quickly. So bago po pala tayo dumako, church, sa pagtatapos, church, may gusto ulit ako i-share. Huwag kayong mag-alala, walang talent fito. Sabihin natin natawag akong guest speaker, pero hindi ako guest, laking FCC si Kuya Jed. Alam ng mga nanay at ng mga tatay yan. Alam ng mga dating youth yan, na hindi na ngayon youth. Kasi may mga anak na ring youth.
So, nakalagay din pa sa screen. What are the things that encourage you sa tuwing dadalo ng gawain? Okay lang, narinig naman ng maayos. Ayun, yan. What are the things that encourage you when you attend church? Ay, sorry, may S. When you attend church. Typo error lang yan. Ang laki kasi ng daliri ko eh. Sumasama yung S sa D eh. Sensya na, Kuya Je. Pero na-appreciate ko sobra yung effort mo dyan sa slide. PowerPoint. Whom of us here is encouraged whenever there is church service sa tuwing kasama mo sa pagtitipon? By the way, church, ito yung song maaaring hindi na to special number kasi nakanta ko na to like 12 years ago. Dito din sa stage na to. Naggitara si Kuya Tibo. Nag-drum si Kuya Jake, nag-bass si Kuya Arom. Nakulang sa practice kami, pero natugtog pa rin nila ng tama. Praise the Lord. Mukhang namana din yan ng musicians ngayon. This one, gagamit ako ng -1. Pasensyahan nyo na yung tunog kasi luma, cassette tape yata yung pinagbasihan nung nag-upload sa YouTube eh. Galing to sa Blessed Band. Isa sa mga kanta nila, sa panahon ng kabataan yata yung title. Isa sa sumulat noon si Pastor Fred. Pero hindi ko lang sure kung si Pastor Fred na isa sa mga sumulat nito. So, sana maaaring maging wake-up call to para sa atin, para hindi tayo lalo matukso na huwag dumalo sa gawain. Dahil kailangan natin dumami. Kailangan pa natin dumami. Dumami na tayo, kailangan pa natin dumami. Hindi lang sa 4 na sulok ng chapel na to, kundi sa labas, sa harvest field, sa Gintong Bukirin. Gets nyo, guys? Sa Pampanga, nakikita namin yun. Kami ni Mrs. naglalakad-lakad kami sa Temple Run. Eh. Temple Run tawag doon sa kalsada na may bungi-bungi sa gilid na barrier para hindi mahulog yung sasakyan sa bukid. Pag kulay gold na yung kulay ginto na yung, naalala ko si Ate Gold. Kapag kulay ginto na yung bukid, naaalala natin yung, kahit di nyo makita literal, makita nyo sa mga pictures sa TV, sa anong resources. Pag nakita kayo ng ginto na bukid, kulay dilaw na yung mga damo, ibig sabihin harvest time na yon. I-apply nyo sa mundo, it's time to harvest the souls. Tinawag tayo ni Lord. Sa kaano mang katungkulan natin sa FCC, may katungkulan ba tayo? Wala. Bilang ministry natin sa Panginoon, ay ministry din dapat natin upang magbigay, tumulong, magbigay ng hope sa tao sa pamamagitan ng mensahe, sa pamamagitan ng mga mabuting gawa at pag-ibig. So, before ako umawit, sabi sa Matthew chapter 9, verse 37, "Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few." Sarap ng buhay sa piling ni Jesus. Laging payapa, kagalakan ay lubos. Sa bawat araw ay puno ng sigla. Lalo't kapiling ang kapatirang sumasamba. Ngunit ginto na ang kulay ng malalawak na bukid. Naghihintay na lamang ng manggagawang magtitikis. Di man lang ba may bubuo
kahit kaunting pawis sa mga naliligaw, puso mo ba'y pinili? Sa bawat araw ay puno ng sigla, lalo kapiling ang kapatirang sumasamba. Ngunit ginto na ang kulay ng malalawak na bukid, naghihintay na lamang ng manggagawang magtitikip. Hindi man lang ba may bubuhos ang kahit kaunting pawis sa mga naliligaw, puso mo ba'y pinili? Ngunit ginto na ang kulay ng malalawak na bukid, naghihintay na lamang ng manggagawang magtitikip. Di man lang ba may bubuhos ang kahit kaunting pawis sa mga naliligaw, puso mo ba'y pinili? Sa mga naliligaw, puso mo ba'y pinili? Matthew chapter 9, kung sinabi ko kanina verse 37, verse 38 naman ngayon. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Do you believe, FCC, na kayo yung worker na yon? Our family members, our church families, do you believe that we are the workers mentioned now from that Bible verse?